So ayan guys, welcome to my YouTube channel. Ang gagawin natin for today's vlog ay ito. Install natin tong mini driving light. The problem is ito, sa Honda Beat carb kasi natin lalagay. So hindi natin gagamitin itong kanyang bracket kasi wala tayong paglalagyan yan. So version 2, V2, itong ating DSK mini driving light. So ibig sabihin yan guys, yung version 2 na yan. Mayroon siyang pangatlong ilaw which is nagsasabay yung low at saka high. Kasi yung version 1 nito, yung mga naunang mga version ay low at saka high lang yung kanyang liwanag. Ito ay version 2, so may nadagdag siya. Kaya makita nyo 4 wires yan. So meron siyang low, white, yung high niya is yellow, yung kanyang high-low is nagsasabay pero dominant yung yellow, may white siya na mayroong yellow. So yan, ganyan ng ating Neomax DSK na mini driving light version 2. So meron na ako dito, kung nakita nyo, ang dami kong nag-grinder pa ako, nag-barena. Ayan yung barena natin. So makita nyo, ang dami ko rito mga kinat na stainless. So medyo kinapos na nga rin tayo ng budget kasi ito na siya guys, naikabit ko na. So yan na yung mounting niya dito sa aking Honda Beat. Ito hindi to stainless. So pag nagkapera tayo, doon na natin papalitan ng stainless. Stock yan na bolt screw na hindi siya stainless. Ito yung stainless na yan, pinutol ko. Yan yung kita nyo, yung mga ano na yun. So kinat ko yan. So dito ko siya nilagay. Ngayon meron lang akong bibigay sa inyong tip. Kung ganito yung gagayahin nyo, so bumili ako ito kasi pang ano to, tong design na to, pang dito yan. Pang telescopic. So since bawal dyan, dito tayo maglalagay. So kaya ako ito ginamit, may purpose din siya, pang tukod pag natumba tong motor natin. So ito yung tatama. Wish ko lang hindi ito mabiyak. So since original naman to, genuine, makunat, so kaya niyang saluhin yung impact niyan. So dual purpose na rin yan. Then ito, pang blue water, binili lang din natin sa Shopee yan. Pati ito sa Shopee rin natin binili. Pati itong ating DSK, sa Shopee lang din to guys. So i-mount natin siya. Ngayon ang tip ko sa mga Beat dyan, Honda Beat carb na mag-i-install, huwag nyo nang gayahin tong nakahiga. So huwag nyo na itong gayahin itong nakahiga, kasi magkakaproblema kayo din sa kabila. Ito. Ano pa kayo? Yan. So kung titingnan nyo, nakaangat siya. Kasi ang design nito, yung bulsa niya, ito tumatama to dito sa ating bracket. Ayan. So kung makikita nyo, hindi siya pantay, pero hindi naman masyadong halata. Ito medyo mataas ng konti lang naman, ilang lang compare dito. The best sana yung ganitong positioning, the best yan sana. Kaso hindi nga natin ma-mount dito, tumatama doon sa bulsa. So ang pinaka tip ko sa inyo, sa may mga ganitong motor, ipatayo nyo to, nakatayo, huwag yung nakahiga, nakatayong ganon, kasi dito pre na pre yan, magkabilaan. So mapapantay nyo siya na kung anong gusto nyong positioning nitong bracket na to. So wala naman tong bearing kasi pwede nyo i-adjust yan, itong ating bracket ng blue water. So dito tayo medyo magkakaproblema. So itayo nyo na lang. So yun lang, kung gagamit din kayo nito so si Shopee lang yan. So ngayon iwa-wiring na natin tong ating MDL since na-mount na natin dito. Ang ginamit ko dito guys, hindi niya to bolt. Bumili lang ako na stainless. Kasi yung stock nito, ito na napakaliit, ganyan lang. Sakto lang siya dito kasi doon sa original niya, bracket, napakanipis niyan guys. Lata lang. So para mag-abot niya ito, nag-cut ako, bumili ako ng stainless na bolt, kinat ko siya. So nag-fabricate tayo. So ito papakita ko sa inyo, yan yung stock niyang bracket. So pangit, ayan. Guys, sa pagwa-wiring nitong MDL,
Yung iba na mga YouTuber, gumamit sila ng 3 relay. So wala namang problema doon. So ang ginawa nila, low, high, tsaka yung high-low. So kung tutusin, kaya na ng isang relay lahat yan. Unang-una, yung pinaka-common na relay is 30 amperes. Itong relay na to, makikita nyo is 40 amperes yan guys. Napakataas yan. Kahit 20 mga 10 kada isang relay na MDL, panis na panis sa kanya yan. So ngayon, bakit ako gagamit ng 2 relay? Bakit sinabi mo isang relay lang? So yung iba siguro magtatanong. So ganito yan guys, yung paggamit ng maraming relay, advantage din yun. So saang part sila naging advantage? For example, kapag ang relay na ito isa ay bumigay, so hindi ka masya-shutdown lahat yung iyong MDL. Mayroon ka pang ilaw, which is yung isa na gumagana. So kung 3 yan, mayroon ka pang isa. So mag-shutdown man yung isa, mayroon ka pang 2 kung 3 ginamit mo. Ito, since 2 gagamitin ko, magka-problema man tong isa, may isa pa ako. So hindi mabablockout yung aking MDL. So yun lang naman ang purpose niyan. Pero kung kabuuan, kayang-kaya naman niya lahat yan dahil napakataas nito. 40 amperes yan guys. 40A, ibig sabihin 40 amperes. So naglalaro yan sa 500 plus watts in total na pwede mong ilagay. Itong 2 MDL, 40 watts kada isa. So naglalaro yan ng 80 watts. So yun lang naman yun. So start na tayong i-wiring to guys. Choice nyo na kung magtatatlong relay kayo, magdadalawa o isang relay lang. So walang bearing yun, mamili na kayo doon. Mas maraming relay siguro mas maganda kasi may backup ka. Just in case magloko yung isa, meron ka pang another. So iilaw pa rin yung mini driving light. So ayan guys, ginabi na tayo. So bago natin to buuin yung ating relay, ititest muna natin. So ganun ang gawin nyo guys, ititest nyo muna yung relay nyo bago nyo buuhin yan kasi mamaya sira. So paano ba i-check ang relay? So ang relay po ay electromagnetic switch. Switch din to guys. Kaso electromagnetic, ibig sabihin kailangan niya ng negative at positive para mag-trigger yung contact. Ibig sabihin para mag-on, para mo na rin siyang pinindot once na nagkaroon ng power yung positive at dapat naka-ground siya or naka-ano sa negative. So magkakaroon ng electromagnetic yan, hihilahin niya yung coil. So didikit yung contact. So dito sa 30 yung supply mo tatawid ng 87. So dito sa 87 papunta na yan doon sa ilaw or sa switch ng ilaw, bahala na kayo. So paano ba i-test yan? So ganito yan, lalagyan nyo ng supply yung 85 and 86. So pwede magkabaliktad kung ano trip nyo, ang 85 and 86. So ngayon, itong dalawa is 85, 86, 85, 86. So supplyan natin siya, dapat may maririnig kayo dyan, lalagatik. Ngayon pag tik 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 gumnang ganon yan, so sira yan guys. Dapat tik lang, lalagatik. So test na natin. So yun oh. So good yung ating relay. Yan, nagkakaroon siya ng contact. So ito namang isa ang ititest natin. Yan. Kung naririnig nyo yun, ibig sabihin good yung ating relay. So ayan, so i-test na natin siya. Bubuuin na natin yung ating circuit. So ayan na guys, no. Na-install na natin yung yung mga wiring ng ating marine driving light. Ito yung dalawang niya, regulator. May regulator kasi yan. Tsaka ito na yung dalawang relay.
Yan, naikabit na natin. So iwa-wiring na lang natin. So ang technique niyan guys, bago nyo ilapat yung relay dyan, testingin nyo muna. Then pag okay yung relay, na-test nyo na gumagana, good. Then ikabit nyo na lahat ng mga wire dyan sa mga terminal nya. So kung 5 pin yan, wag nyo gamitin yung 87A. 87 lang ang gagamitin nyo. 30, 87, 85, 86. So ngayon, yung dalawang 87, wag nyo pagsamahin. Depende sa inyo kung paano ang discard nyo. Ito kasi ang mangyayari, dalawang switch to. So yung isang relay, ito yung 87 nya. Ayan, 87. Lagyan nyo ng tagging guys ha. Papunta to doon sa isang ano nya, yung high-low na magkasama. So iisang halo switch lang ang gagawin ko doon sa ano, sa high-low. Nakahiwalay siya. So ito yan, yung isang relay na to. Then yung sunod na relay, ito yung 87 din na isa. Ito yan. So ito naman, para to dun sa isang halo switch. So ang susuplayan niya, yung isang halo switch na mayroon siyang low at saka high. So ano yung magiging low niya? Yung magiging low ng halo switch natin, yung normally close. So wala akong binaypas na terminal dun sa halo switch natin. Dito sa isa. So yung normally close, yun yung ano niya, yun yung low niya. Pag nagka-power kasi yung ano na yon, halo switch, iilaw automatic yung normally close, yun yung low natin. Pag pinindot mo siya, normally open, yun yung ano, yun yung high natin. Yung isang ano, ilaw, yung high-low na magkasama, ito yon sa isang relay. So isang solong switch siya. So ito yan guys, pakita ko sa inyo. So ayan yan, sinsya nyo kasi inabot tayo ng gabi. So ito na yung ano, ito na yung isang halo switch para sa low at saka high. Ayan. Then ito yung sa baba na halo switch, ito yung solo para sa high-low na magkasama. Then naglagay ako dito ng isa pang halo switch. So pag naka-on yung ignition ko, hindi to iilaw. Pag pinindot ko lang siya, iilaw yan. So ang purpose niya, yan yung main switch nitong nasa baba. Itong halo switch na to para doon sa may high at saka low. So makokontrol pa rin natin. So dito natin siya kukontrolin. Pag in-on ko yan, magkaka-power to. Automatic, iilaw yung low. Yung puti. Pag pinindot mo, iilaw yung high, yung yellow. So ngayon, pag gusto mo mag-high, magsabay, high at saka yung low magkasabay, ito yon. Pindutin mo tong isa. Yan, iilaw yan. So mamaya natin di-demo yan pag wiring ko na kasi natagalan tayo sa pag-install, medyo mahirap mag-modified. Marami tayong mga binutas. So mamaya yan. Then ito naman, pakita ko sa inyo. Hindi pa natin, mahirap kasi yung camera. So yan yung wiring natin. Nakikita nyo nasa bulsa. Tingnan maigi mga bit user. Hindi ko lang alam sa FI kasi carb tong motor ko mga bit carb dyan. So binutas ko yan, ayan kita nyo. Gamit yung yung panghinang sa baba. Yun panghinang. So yan, nakabutas yan. So yung kaputol niyan, yun may regulator, yung tinuro ko kanina, yung regulator ng mini driving light natin, yan, ng mini driving light. Itong kaputol, ito yun, yung papunta dito sa ating bulb na mini driving. So dyan lang siya. So hindi ko na binutas dito para wala nang masyadong butas. Pinadaan ko lang siya dyan. Wala namang kaso yan. Then wala naman ako masyadong nilalagay sa bulsa nito. So at saka may lock naman yan, ayun. Plastic na nakalock. So okay lang masagi yan, wala namang kaso. Ngayon kung trip nyo yan hindi na naka-expose, pwede yan, butasan nyo yung plastic dito. Kaso wish ko lang, tip ko na lang, wag nyo lang gawin kasi ang laki ng uso nya, no. Built-in kasi yan. Pangit naman kung bibiyakin nyo, naipasok nyo nga, maliit nga yung butas, pangit naman, dugtong-dugtong, pangit yun. So kung ipapasok nyo naman siyang malaki, ang laki ng butas, papangit naman yung kaha mo. So bahala na kayo, trip nyo kung ano yung saan kayo mas nagagandahan. So magbe-break time muna tayo, kakain muna ako bago ko siya i-wiring, then iti-test natin guys
So ayan na guys, ito na yung final natin. So kung kita nyo, pag ako nag-wiring matagal at saka magastos. Bakit? Kasi standard ko is automotive number 16 wire, then nakahinang yan, then naka shrink tube, then naka 3M electrical tape. So para safe na safe tayo guys. Kung tatanungin nyo bakit kailangan pang ihinang, pwede namang direkta na lang itap, hindi na ihinang. Kasi guys, pag ang wire natin is nakahinang, para din niyang buo o hindi dinugtong, mapiprevent natin yung arcing na tinatawag. Ano ba yung arcing? Once na nag-loose yung wire mo, ang nangyayari niyan, magi-spark, masusunog, iinit, masusunog. So eto, wala pong arcing na mangyayari kasi naka-fix po yan pag nakahinang. Then added protection insulator plus stable siya dyan, kasi pag sinunog mo yan, yung shrink tube, didikit yan, magi-shrink siya, yung kukulubot. Word strength is kulubot. So kukulubot siya, liliit, kakapit dyan sa since rubber yan, insulator na rin siya. Then final protection is 3M electrical tape. So ito po ay napaka makapit. Huwag nyo pong tipirin, di baling mahal, pero safe na safe naman, solid. So mamaya ko explain, itapusin ko muna to. Balik tayo, explain natin guys, bago natin i-test, pailawin yung ating mini driving light. So ito yan, kabilaan, doon sa kabila. So gumamit tayo ng dalawang relay. Bakit? Para doon sa high and low, may solo siyang relay. Bakit? Pag sumablay yung isang relay mo, hindi ka totally dead, meron ka pa isang relay, so may ilaw ka pa rin. So yun ang purpose nun, backup. Then ang pag-wiring yan guys, nakitap lang tayo dito sa isang ilaw natin, dito sa isang relay. So yung 85 yan, nakitap tayo dito, ito yung ground ng 85. Then yung 86, yan, kita nyo dyan, may 86, nakitap lang tayo dito sa isang relay. Then yung 30 doon sa main, ayun, nasa likod. So sama-sama lahat yan. Itong apat na relay yan, magsama-sama lahat yan. So ito guys, ito naman yung regulator ng mini driving light natin. So ito naman yung wiring. So ang mangyayari guys, yung karamihan ng mga gumagawa is gumagamit ng 3-way. Hindi mo na kailangan gawin yun guys, kasi parang 3-way na rin yung ating halo switch, plus may ilaw ka pa, design pang pagwapo. So bakit ko nasabing parang 3-way na ang halo switch? Meron siyang normally close ito. Ibig sabihin, pag nagka-power ang halo switch mo, automatic may power na yung isang paa niya, yung normally close. So yan. Ngayon, ang gagawin mo na lang, kung gusto mo nang may patayan, mag-added ka ng isang switch. So ito, pinadaan ko ito, another dito yan, makikita nyo mamaya. Halo switch din. So yan yung main ko dito sa isang relay, yung which is yung high low. Yan, ito yan, normally close, normally open. Yung low natin normally close, kasi pag nagka-power yung halo switch mo, automatic may power to, so iilaw yung low. So yung high natin, ito nilagay natin dito sa NC, yung normally close. Ayan, NC. NO, yung normally open. Bakit? Kaya siya normally open, walang power, walang contact, normally open. So pag pinindot mo, magiging normally close yan, magkaka-contact. So magkaka-power yung ating high, itong high natin, itong yellow. So yung pula, ito yung high-low na combination. So nakatap yan dito sa solo na ginawa kong halo switch. Ayan, nakahiwala ito. So ito yung nandito backup sa sa kabilang relay. Dito sa kabilang relay, magkasama ito yan, yung high at saka yung low, dito sa isang halo switch. So yun na nga, in-explain ko na sa inyo guys. Yung trigger mo naman, huwag magkakamali. Yung trigger is 85, nakalagay sa negative. Pwede magbaliktad ng 86 yan, pwede pagbaliktad rin yan. So 86 sa live, sa ACC mo. Para pag on mo ng ignition, magkakaroon ng power yan, magko-contact itong relay mo, magkaka-power yung 87. Si 87, ito yan, punta na yan dito sa sa halo. Ito yung isang 87 ko, pumunta yan dito sa isang switch, punta doon. Pupunta dito para magka-power itong normally close, itong sa low natin at saka sa high.
So yun lang ang explanation yan guys. So ngayon, tingnan nyo na lang, ititest na natin. Hindi ko pa yan natitest. Ititest na natin guys yung ating mini driving light. Ayan, madilim na. So kita nyo naman, walang headlight yan. Hindi ko pa kinakabit yan. So titest natin yung ating ginawa. Titingnan natin kung ano yung resulta. Then i-adjust ko pa yan yung bulb kung saan siya nakatutok. Kasi kakatapos lang natin mag-wiring. So test tayo ngayon, paandarin natin. So yan, umandar na yung ating motor guys. So yan. So kung makikita nyo guys, ito yung dalawang kinabit ko na halo switch. Check. So ito yung sinasabi ko na combination ng low and high. So yan, yan yung low and high guys. Yan, low and high, nakahiwalay yan ha. So ngayon, pwede kong buksan yung ano ko, yung sa may low at saka sa may high. On mo lang tong isang ano para magka-power. So ayun, umilaw na siya guys. Nagka-power na. Off ko ah. Ayan, nagka-power na siya. So ayan, naka-low na siya guys. So ngayon, i-adjust pa natin yung ilaw natin. So ito naman yung combination. Ito naman yung high niya. So yan yung high. So nakabaliktad yung ating mini driving light. So i-adjust na lang natin yan. Ito dito. So kasi kakatapos na natin mag-wiring. Try naman natin yung combination. So yan, naka-automatic, naka-low. Ngayon patayin mo na lang siya dito. Yan. So yan. Ayan yung ano, yung nakahiwalay. So ibig sabihin, kapag isang relay ko ay bumigay, may ilaw pa rin ako. Let's say for example, bumigay ito. Ito, yung isang relay niya, yung mag-combination ng low high. Meron pa rin akong ilaw, ayan. So buhay pa rin yung high and low ko. Yan yung high, ito yung low. So ang mangyayari niyan, ililipat ko lang tong ano kasi nakabaliktad. So yun lang guys, sana may natutunan naman kayo sa ating vlog for today. So please subscribe to my YouTube channel guys, and salamat sa inyong support. So yan guys, na-align na natin yung ilaw. So testingin na natin. Kanina kasi nakatayo yung liwanag niya. So yan na yung liwanag niya guys, yung low niya. So i-switch natin sa high. So yan yung high ng MDL natin guys. Wala pang headlight yan ha. Then doon naman tayo sa yung combination ng low high. So yan siya guys, yung combination ng low high. So hindi na natin masyadong tinaas kasi masakit na sa mata, baka makasilaw. So yun lang guys yung ating installation ng MDL dito sa bit curve. So dito ko siya nilagay sa part na yan. So ito yung main switch nya. So yan, naka-low na agad yan. So kung gusto mo i-high, pindutin mo yung high. So yan yung high nya guys. So yan yung low. So dito mo siya papatayin. Ito sa main headlight ko to. So yan ang itsura nya guys na nakakabit. So yun lang guys. Keep on supporting to my YouTube channel guys. So ayoko kasi malagyan ng ano, abubot yung muka nung bit natin, kaya dito ko siya nilagay. So yan yung reason bakit ko siya dyan nilagay, yung ating MDL. So keep on subscribing to my YouTube channel guys. Hit the notification bell, i-bell all nyo para ano, updated kayo sa mga susunod ko pang mga project, mga tutorial. Maraming salamat guys.